So hello guys, for today's video, ito na akong ginagawa. Gumagawa tayo ng suman na kasaba or balinghoy. Itong kasaba ay galing lamang sa aming kapitbahay na binigay sa amin kasi nakita ng nanay ko na meron sila. So nagtanong yung nanay ko kung saan sila kumuha kasi bibili din kami, pero sabi niya sige kung gusto mo bibigyan kita. So yun nga, binigyan niya yung nanay ko. So ito ginadgad ko na siya guys. So pagtapos natin gagadin guys, pipigaan na natin to. Separate natin yung paste niya sa mismong kasaba, yung laman, kasi matubig to siya. Pag hindi natin tinanggal yung matubig niya, magkakaroon siya ng pangit na lasa. So ito na yung napigaan. Ayan. So ayan, kadami yung natanggal na tubig, 'di ba? Sobrang dami. Yan yung nagpapapangit ng lasa. So yan, gagawin natin yan, i-smash natin siya, himay-himayin natin para maging pino bago natin siya lagyan ng kailangang mga ingredient. Pero actually, simple ingredients lang to guys. Asukal lang ang ilalagay natin. Yan. Kasi sabi ko sa nanay ko, pwede namin lagyan ng ubi na condense yung feeling niya. Pero sabi niya, wag daw kasi para daw mas unique daw pa rin at original yung lasa. Kasi mas gusto niya yung traditional. So, yan siya. So, atin lamang siyang himayin ng pino para kapag niluto natin, maluluto lahat. Kasi kapag hindi natin siya hinimay ng pino, may possibilities na himay or durog. Basta ganyan. Smash natin. Kasi pag hindi, may possibilities na meron siyang buo pa rin at hindi luto. So, ganyan. Kailangan pinong-pino siya. Simple lang yung ingredients. Asukal lang, 'di ba? So, yun lang. Napaka-simple pero mas masustansya at mas heavy sa tiyan. So, of course guys, ayan, naisipan namin. Pwede namin lagyan siya ng gabi or taro. So, ginawa ko, nagbalat ako ng taro or gabi, ayan. Tapos, i-grind din natin siya kagaya ng kasava. Pero hindi natin siya kailangang pigaan. So, medyo sticky lang siya kapag i-grind natin. So, ito na guys, yung ginadgad natin na gabi. Ayan. So, what are we going to do is, imimix natin siya sa kasava. Ayan. So, ang kasava, magiging sticky na rin siya kasi na saturate na siya nung gabi. Ayan. Tapos, saka natin siya mamaya haluan ng asukal. So, ito guys, ito yung gagamitin nating asukal, ang muscovado sugar. So, yan. Actually, haluan natin siya. Depende sa panlasa nyo kung gusto nyo ng sobrang matamis. Pero kasi, syempre, mas gusto ko yung sakto lang or hindi masyadong matamis. Kasi, lalo na yung nanay ko, medyo may edad. So, bawal sa kanila yung mga matatamis na pag nagkakaedad. So, konti lang. Huwag natin masyadong tamisan. So, yan siya. So, ayan guys, kapag nilagyan na natin ng asukal, kailangan natin siyang i-mix well. No? Para sa
para ma-saturate yung asukal dun sa cassava at gabi. Ayan. Para mas pantay yung lasa. So, ayan na. Gagawin natin next ay ganggangin natin sa apoy yung daon ng saging. So, let's go. So, baka kayo nagtataka guys, bakit natin need na iganggang sa apoy yung dahon ng saging? Kasi kapag hindi natin siya iganggang sa apoy, so matigas siya. So, kailangan natin siyang palambutin. So, ito yung paraan. Yan. Kasi kapag nagbalot tayo mamaya, tapos matigas, syempre masisira yun. Diba? So, kailangan natin siyang maging malambot muna.